Maayong gabi eh. Outside ako lambo muna tayo tonight. And andito tayo ngayon sa bahay ni Madam Tan Gibbs. Good evening. Makichismis ako dito kung ano yung gamit niya papuntang Japan. Ano yung outfit niya. Eh, bigyan mo nga sa teaser ng outfit mo. Ayan lang guys, uy. Ang outfit. Mahal yung outfit niya guys. Naka-ready siya. Mahal ang jacket niya. Oh, Calliope pa daw, taray. Hindi ko nga alam yung brand ng Calliope. Ano to? Oh, ito pala kay Ashley. Ito ang suot niya. Oh, grabe guys. Zipper pa lang. Parang ang bigat, ang mahal ah. Naka-outfit na. Ready na. Kaninong bag to? Wala, hindi kami dalang backpack lang Ay, talaga kami. backpack. Wala kayo maliit. Wala na. Ako din. Ako din backpack. Dala ka? Wala, ito lang. Backpack para sa mga papers. Wala na, belt back. Diretso na. So na freebies mo na support sa ano? Grabe ka na. Fortune? Grabe ka naman, sis. Freebies sa Winston, guys. Wala yung mga bag doon. Ayoko ng mga bag na may mamahalin. Ano yung freebies sa ano? Ganyan lang, oh. Tapos yung allowance ko na 5,000. Iba change nyo na yan. Yun na, enough na yun. Dapat peso to yen. Wala, grabe, gitsaka niya yung bag ko. Ay, parang freebies ng ano, Winston. Gibili ko yan sa SM 499. Diyos ko! Ang putok ang zipper. Magaan naman, good yan. Dapat may RFID ang bag mo kasi yung mga details mo makuha. Ano RFID? Ano yan? Wala na niya makuha yung ano mo, details. Paano makuha ang details niyan? Ayan na, swipe lang yan sa bag mo. Kita yung ano mo. Kauwi, saan naman movie yung panood mo? Eto, kaninang backpack yan Yes, sa'yo. ito. Kay Ashley, mabigat man. Ito, bag ni Ashley. Eh, syempre, ma'am, siya nilagay yung mga color. Ano ba yan? Uy, in fairness, magaan lang siya. Maternity Ang bag. ganda lagi ng bag na yan. Yes, maraming pockets. Yan ang tinatawag na maternity bag. Ba't sa'yo pang mountain climbing, wala kang narinig sa akin? Kasi ano, ano guys, magaan. Tapos Wala kang narinig laki sa pa, akin? Pwede pa 10 kilos malagay. Wala kang narinig sa akin, ang bag mo pa mountain climbing. Yan sa'yo. Free sa Winston. Kami. Guys, etong bag na to, di ba, pinakita ko sa inyo, wala namang nag-okray sa akin, siya lang. Ayoko kasi yung may brand, kaya yan. Kasi ano, wala lang. Hindi natin ma-afford yung brand. Minimalist. Oo, minimalist lang. Dapat may chance mag-ilis. Dapat po isa. Wag na, ba't ko palitan yung bag ko? I love my bag. Gusto niya mag-change ako ng bag. Uy, may Nike pala dito. Gusto niya palitan ko yung bag ko. Okay naman yun, guys. Kasi alam niyo, sabi niya, may chance pa akong mag-change. Pero, the moment ilipat ko yung gamit ko dito, ang 4,500, magdagdag sa utang ko. 5-5 yan. Kasi backpack na yan. 5,500 ba? Ang mahal. Ay, ayoko. Okay na ako sa... Yan, may foam yan dito. Hindi masakit ang ano mo. Okay na ako sa 499. Pag ito ang bag mo, hindi magsakit ang likod mo. May foam siya naman sa likod. May foam. Pwede, bulsa lang magsakit. May laptop area. 5,500 man daw agad. Ganda ng kulay, no? Okay na ako dyan sa mura. 499. Parang may donation. Lain lagi kang batasan, ay. Donation bag. Ay, Iba na yung mga kulay ng bag-bag na donate. bastos ang ay. Bakit mo ka-dress-dress eh? Nga na no? Para sa yung suotin ko. Dili, pwede ka iba. Magsuot ka daw ganit ng... Dagan lang 5 seconds. Magsuot ka daw ganit ng diaper. Ano, pwede yung build. Sabi ko, bilan mo ako ng pinakapangit na lasa na snacks. Kaya ipa-vlog natin kay Madam Tan Gibbs. Di ay. Di ba may mga snacks magid yan sa mga bansa-bansa na hindi natin gusto, no? But anyway, guys, we are now set for our first ever Balot sis. ever dream pangarap ko sa buhay. Ay, yakapin mo ako. Pangarap sa buhay namin na makarating sa bansang ano ba to? Paris. Sa bansang Japan. So, eto na yung mga dala namin. Rule of thumb. Sabi ni Madam Tan Gibbs, no to hand carry kasi alam niyo naman dun sa Japan, maraming nag-warning na maglalakad-lakad daw ng hagdanan and everything. So, para hindi kami mahirapan, kuripot man kami, ayaw man namin magasto ng taxi dito, taxi doon. So,
Maghirap talaga kami mag-akyat ng mga hagdanan. So, travel tip, mag-backpack. Huwag ka na magdala nung iyong hand carry na bag. Kaya iba pa yung bagahe mo, iba pa yung hand carry mo. Pag akyat mo ng hagdanan, buto ang ugat mo. Hindi na bakasyon yun. Hindi na relax yun. Stress. Parang Shopee delivery. Para kang porter. Para kang porter sa Mount Apo nun. Yung bag ang lalaki. So, ang dala namin is hand carry na bag. But again, pinakamagastos kasi ng part ng travel. Yung days before the travel. And pinakapagod kasi talagang puyat ka. Maraming kang ginagawa. Hanap ka ng pera, pang allowance. Ganun. Sabi ko nga sa kapatid ko, wag mo akong isama sa wagyu-wagyu mo na kainan na doon lang ako 7-Eleven ng budget ko dahil importante makatapak, maamoy ko yung Japan, tapos uwi akong Pilipinas, inshallah, of course with God's grace. Pag pinayagan tayo ni Lord na ma-enjoy at makapag-relax ng konti, ay very good. So, tingnan natin ang laman ng aking bag. Ayan, mag-bag reveal tayo. Ano ba talagang laman ng bag ni Princess Yiga na parang libre sa Winston cigarette. Okay, first is etong aking maliit na tripod. Mumurahin lang to guys, pero I find that it works kapag nasa table. Nagba-vlog ako sa table kasi minsan nahihirapan ako na dumudulas yung aking phone. So medyo tahimik yung boses natin kasi ayaw natin makaabala. Next, buksan natin dito. First pocket. Dito po ay nakalagay ang aking AirPods na paborito ko. Ito ay bigay sa akin ni Madam Ten Gives. Lagi ko po yung dala for moving purposes or editing purposes. Next, di ako nagpalinis ng kuko. Bahala madumi ang kuko natin. Next is, dito naman na side sa may zipper. Wait lang, ibalik natin yun kasi baka mamaya nahirapan na ako yan. Shoot. Dito naman na side sa may zipper, andito ang aking deodorant. Then, andito ang aking gamot para sa aking thyroid. And then, andito ang aking ball pen, spray para sa anti-fog sa aking salamin, pamuna sa aking salamin, and then another ball pen for filling up forms. Ayan, balik ko lang yan dyan. And hindi na tayo magbalik-balik mamaya. Ayun. Next, sa malaking zipper naman, backpack na tayo. First is ang aking passport na merong ID and konting cash, pang allowance at pang bayad ng utang. Alam mo yung feeling na pangarap mo sana makapag-Japan na 6,000 lang yung magastos mo. Pangarap mo makapunta sa Japan na 20,000 pesos lang, all in na, pero imposible pala, no? Imposible pala talaga kasi syempre ang flight namin mura lang. Magastos reveal naman ako sa inyo next time kasi lahat ng ginastos ko before kami lilipad nakalista. So lahat yan pinag-ipunan ko na medyo matagal-tagal. Dinahandaan ko mga 1 taon din. Yung ibang gastusin pwede na lang yun hanapan ng paraan, pero at least yung mga essentials na kaya ng ipon natin, no? Ipon para sa sarili ko, sa pangarap ko, why not? It's not bad guys, it's not bad. So eto ay ang aking passport holder at ID holder, tsaka konting pera. Then meron ako ditong, ayan, this is my wire charger. Ayan, mga charger natin, mga konting essential, konting makeup. Hindi naman ako mahilig sa makeup at saka alahas. So yan lang ang laman niya. Then Ang neck massage, ano mo? wala akong neck pillow. And then meron akong damit dito pang biyahe. Ayan, pangbiyahe namin papuntang local flight lang namin to na damit. Local flight. And then sa international flight, meron ako ditong airport OOTD na color brown. This is from my shop. Meron akong stand for vlogging, TikTok, and everything else. Meron ako ditong power bank na 30,000 mAh. Then meron akong sunglasses, 2 klase. Meron akong sana yun? Meron akong microphone for vlogging. Big shout out sa DJI. Hindi ito sponsored pero sige go. Then wala na, yun lang.
And then dito na side is yung aking work tablet from Honor. And meron ako ditong anti-blue light and anti-radiation glasses. Kasi pag hindi ko to suot, tas nag-i-edit ako guys, sobrang nai-irritate yung aking mata. Grabe yung dry eyes ko. At pagka kinabukasan, puno po ng muta yung mata ko. So I have to travel with this. Lalo na pag back to back yung aking pag-i-edit. So overall, yan po yung laman ng aking bag. Bahala maiwan ang lahat. Wag lang yung passport para lang matuloy yung pangarap natin. The rest, I can live without them. But this one, passport at saka konting pang chicha, dapat nandyan yan. So that ends my, my bag reveal. Ang mga kapatid ko bukas, i-reveal ko na lang din para makita ninyo kung ano yung mahalaga sa buhay nila. Kasi ako, eto lang guys, that's enough for me. So sa mga nagtatanong, Madam, bakit ganyan backpack? Hindi ka maka-OTD niyan. Okay lang yan, walang problema. Actually, may bag akong isa pa na medyo malaki-laki. Hindi ganito. Ito kasi for the, moving around na yung mga transfer. Pero meron ako maliit na bag na for, day tour lang siya. Na dapat kasya lahat yung microphone ko, yung power bank ko, yung charger ko, at saka yung aking cellphone pang vlog. I cannot use those small pocket side bags. Yung maliliit lang, nakasya lang isang cellphone. Hindi pwede sa akin yun guys. Kailangan sa akin talaga is yung travel crossbody bag na kasya lahat. Okay, para hindi ako ma-stress no. Kasi syempre nag-vlog man tayo no. Okay. So, I don't know kay Madam Ten Gives. Anong laman ng packbag mo? Ay, secret. Kompleta na yan. Wala pa. Kasi ano ba ito, mga pampaganda ko lang. Pero bukas pang final. May oras ka pa ba bukas? Okay. Okay. Pero mura lang daw ang mga clothes doon sa Sige sis, kasi may pera ka naman sis. Kami dito Hindi, yan. 500 lang. Yung mga jacket dito, tag 1,500, 500 lang daw. Wow, oh, yeah, sabi nga nila. Kasi flooded kasi yung doon, mga jacket. Totoo. Dito kasi mahirap, no? Alright guys, I'm going to say goodnight na mag-base na ako ng pantulog ko. Then I guess I'll see you in the morning. Dihaman tayo. Yung apat na bag galing kay Saldi ko, andito na. Ito. Hindi nyo naman sinabi sa akin. Nadagdagan ko ng isa, 5 na. Huwag kayo maniwala dyan. Hindi yan limpak-limpak na salapi guys. Coins yan, coins Limpak-limpak na Shopee. Coins yun nasa kanya. Sabi niya, palitan ko daw yung backpack ko para hindi daw masakit yung likod ko dito kay may foam. Sabi ko, magkano yung backpack? 5,500 kay Nike na yung model. Ang sakit sa bulsa. Hindi masakit yung likod, pero masakit ang bulsa. Ako sa Japan, mas daghan og barato, no? Sana. Alright guys, thank you Jay. Amang kinakusgang Jay, nagang salamat. Okay, na-load na lahat ng milyon utang. Alright. Good morning everyone. Anong masasabi mo before the trip? Nervous. You know? Ashley, what can you say before the trip? You know? Are you excited? Anong you know? You know the immigration? I know. Ashley, ano masabi mo? You're going to watch this. Ali, are you excited? No. What's the first thing you want to do? Eat ramen. Okay. Nge! Walay lami. Nonchalant talaga yan siya, guys. Ayan na si Boss Jean. Outfit check, be. Outfit check. Wow, may belt bag siya. Tawag ka, Ash. You bring them. Alright, time to go, guys. Let's go. Alis na tayo. Dahil time check 6:41 na. Our flight is in 2 hours. Tama na lang to na makapunta kami sa airport on time. So, gunit isa nagay video pa ko. Wala ko nasali sa video. Alright guys, for today's airport outfit. This is from Mayumi Thailand Closet. This is our black coords skirt pero may short. Pero sobrang comfortable niya lang and I'm ready to do TikTok. Okay guys, tara, let's go. Sama tayo papuntang airport. Mura lang to ano ko guys, damit ko. 750 lang yan. Tara. Ano? Ito to. Asang trip na niya? Ay, ipit siya. Ay, bangko. Morning, sir. Oo. Ara. Karang may mga cover nga plastic.
Hinay-hinay lang po, sir, ha? Pitate. Ari po, kuya. Ikaw na ako ang card yan. Ano sa iyo nung Rato dito ang tanan. So. Yung mga ay, inadere, oh. ano rin? Isa pa. Oh, idala lagi ng ano, ay insert. I-insert mo ni Ate Shea ng gapol. Gamoy ka, Terlin. Uy, sana all. Saan sulod, ana? Pag sure ba? Sunod na lang sa dapol pa. Anong palasa na sa kaya? Palasa sa. Alright. Okay. Early naman tayo, alas 7. Tamang-tama 2 hours before the flight. Of course, kasama ko dito guys, mga kapatid ko, kaibigan namin, ayan. The whole family of Capacity, ay hindi whole family, half family lang. And Boss Jean is in the house. Boss Jean, handa ka na ba? Pasok na tayo sa airport namin, General Santos City. Ayan na ang aming ano guys, financer. Madam 10 Gibbs. Tawa ko ng tawa kasi anong oras na hindi pa sila gising. Akala nila alas 10 pa yung flight. Sabi ko alas 9. Kahit gaano mo talaga ka-remind mo. Pag may mga kasama ka talaga na Kaya Ashley, ano na to kay para matapad na tanan sarap. Hindi na to yung okay, sige. Musta? Tapos daw nagbalik. 1 month eh sila wala nagbalik niya. Kinsa. Sa Kusal. Tapos, Nagbalik. Sa terminal na nakarenta. Lagi man sila nagbalik niya. siya na. Kabayran na natag 50 no? 50-50 para sa ilang gamit na bibilin. Oo. Ang kato na 50 ang bayaran. Sila nga nga. Kaya gusto daw nila magbalik niya ulit. Gusto ko sana silang kausapin. Pero negosyo pa din yung topic nila. So, andito na tayo ngayon sa loob ng aming maliit pero maganda ang airport ng Gensan. Maganda yung airport namin, guys. And dahil wala naman tayo masyadong gagawin dito sa airport, bigyan ko kayo ng konting pa-tour, 'di ba? Okay. So, sa mga hindi pa nakakapunta dito sa General Santos City, we are located at the southern, tama ba? At the southernmost Of Cotabato. of the Philippines, of the Philippine map. Southernmost, yes, of the Philippine map. So, kami guys, malapit kami sa mga dagat. Kaya nakakapagtaka na hindi ako marunong lumangoy. Yes, hindi po ako marunong lumangoy. Marunong lang ako pag hindi masyadong malalim. Pero kapag kayong mga, mga pang scuba dive, talagang nakakatakot yon. So, bigyan ko kayo ng hello po, good morning. Bigyan ko kayo ng konting tour sa aming airport. Dito tayo sa may waiting area or departure area namin. Para para lang machika ko sa inyo. Siyempre sa iba naman, sila ano kaya itsura ng lugar ng General Santos City. Itong airport namin guys, napakaganda. Kasi, dito tayo. Ang airport namin ay maganda dahil, kita niyo, sino ba naman ang makakatalo ng ganitong klaseng view? Dito tayo banda. Yan. Kasi dito merong barricade. Excuse me po. Ayan. Ito ang view namin outside of our airport here in General Santos City. Kita nyo guys, ang ganda. Yung iba kasi ng mga airport, talagang very modern, nasa talaga sa city. Pero sa amin dito, 'di ba? May papis kami guys. May mga effect tayo diyan. So ganyan ang view namin lalo na kapag maganda yung panahon. Inshallah, we are going to have a very smooth flight.
We are 2 hours early, so I will have a lot of time to kill. Oh. So, nandiyan ang pamangkin ko, si Boss Jean. Dito tayo sa kabila. Alam nyo minsan, pag mga ganito airport, yung iba sa inyo, very curious. Ano kaya itsura ng toilet ng airport? Kasi, alam niyo pinakamagandang toilet na airport na napuntahan ko ay Qatar. Qatar Airport for me is the best. I mean, Qatar Airport Hotel. For me, sa lahat ng experience ko, huwag nyo naman isama yung experience ni Heart Evangelista. Syempre, iba yun. Yung sa experience ko lang as Princess Higa, sa lahat ng airport na napuntahan ko, I was really amazed sa airport ng Hamad International Airport ng Qatar. I had layovers there when I went to Uganda and then back to the Philippines. Ang laki talaga ng mga toilet nila guys, tapos kumpleto. Yung parang pwede doon ka tumira kay lahat ng stress mo matanggal. Yung mga konti-konti problema, napansin nila ang lapad ng mga toilet nila, napaka-kumpleto, may pambata, may pang-adults, tapos ang bango-bango, tapos basta guys, sobrang linis, sobrang ganda, tapos sobrang lamig. So, dito sa amin, wait lang, dito tayo. Siyempre, ay, walang tao. Very good. So, this is our toilet dito sa airport namin sa General Santos City. So, pag nagtatanong kayo guys, ba't kulang sa ano? Kulang sa scarf. Kung nagtatanong kayo kung ilang airport meron kami dito sa Gensan, we have only one. They labeled it as international airport, pero hindi actually siya international. Hindi siya international. Pero, mas nag-improve siya ngayon. Parang, I believe, parang 5 years ago, mas nag-improve yung airport namin. Dati maliit talaga to siya. But as you can see, we have our changing, child protection seat pala. Akala ko diaper change area. So we have child protection seat habang nag-aantay sa mga nanay, which is good, no? I love that. And what I really love about General Santos City Airport, hindi international, but a domestic airport, they recently added breastfeeding room, and they also added itong play area para sa mga bata. So that's really, really good. May mga sabon, may tubig kami, maganda yung toilet namin, so good to go. For mga kapatid nating Muslim, we have prayer rooms for them as well. Oh, di ba? Kompleto. At nandito din, nag-cater din kami ng mga nabubulok at di nabubulok at yung pwede pang i-recycle. Wait, saan kaya dyan papunta yung marriage ko? Nabulok, di nabubulok, or pwedeng i-recycle? Pwedeng i-recycle X. Ang bastos ni Princess Higa. Okay, so ngayon dito tayo sa mga tindahan-tindahan. Yes, you don't have to worry if you're flying using yung General Santos City Airport. Let's say gusto nyo pumunta dito sa amin sa Mindanao, you want to visit South Cotabato, our airport is really well-equipped. So meron kami mga tindahan dito, merong food hub, merong daily meals, merong cafe, merong mga souvenir. Here guys, meron tayong mga delicacy. Ayan, may mga puto. Wala kaming puta pero may puto. Tawa si ate. So para sa mga mahilig kumain ng breakfast, guys, dito kami bumibili pag wala na kaming time. And we have here arroz caldo. Uy, ang sarap ng arroz caldo. May batchoy. May batchoy din sila. Big shout out kay Suwas Food and Refreshment Hub. Ayun. Baka sabihin niyo sponsor, kaya ako sila shout out. Hindi sponsor to guys. Magbili ako. Magkano ba yan? Magbili ako. 120 o 120 lang. Hiya naman tayo guys, no? Magbili tayo mamaya. Hindi natin kailangan ng sponsor kay maliit lang man din yung negosyo nila, no? We support local businesses. Ayun. So dito naman merong daily meal. If you want fast food, meron silang beef siomai. Magkano yung beef siomai ngayon, gang? 4,100. So para sa mga taga-abroad na hindi nakauwi ng mga 60 years, beef siomai right now is 4,100. Okay. Then, meron din silang native chicken arroz caldo. Magkano yung ganito, te? 120 pang serve. 120 yung serve. Pero hindi na kayo lugi dito kasi native ang chicken. Native yung chicken nila. Uy, speaking of, this is one of our must try dito sa South Cotabato, the Melts Cassava Cake. Alam mo, paborito ng mga kapatid ko to Melts Cassava Cake. Let's go this way. Meron ditong cafe para sa mga mahilig magkape. Mga mahilig mag-croissant. Spell croissant. Ma'am, pwede malunggay, pandesal na lang. Malunggay, pandesal na lang, ma'am. Kaya ang hirap ng croissant.
But anyway, Sheena, my sister Sheena is big on coffee and the boss Jerry is also big on coffee. I'm not a coffee drinker. Binawal sa akin ng doktor ko yan when I was diagnosed with hyperthyroidism. Now, if you would like souvenirs naman, oy, andito ako sa Jensen pero hindi ako nagkaroon ng time para bumili ng souvenir. We have shops inside the airport that sells souvenir. So, dito pwede kayong bumili ng mga gawang lokal namin. This one is, wow, this is a handmade batik or yung aming, oh, ang ganda oh. Parang yung aming mga malong, no? Ginawa siyang cover ko, ano tawag mo dyan, parang top. Ang ganda in fairness. Ayan. Then, if you would like to collect some bits and pieces like quintas, pwede din dito. So, don't worry too much guys na hindi kinakakuha ng time para bumili ng mga souvenir kasi they are available here. This one is 150 pesos. Kayamanan ni Juan. Uy, I love the name. Big shout out Kayamanan ni Juan. Ang ganda ng pangalan ng iyong negosyo. If you would like the white collection, this one is also nice. This one is nice. This one is unique. 3 layers kasi siya. And, if you would like naman, mga simplihan lang. Oy, ang ganda ng tote bag. Cute ng tote bag na to, oh. Gawa sa ating tela. Magkano to, kuya? 495. Anong tawag sa ganitong tela nga? Ano lang yan? Weave talaga siya, no? Ang ganda. Tingnan nyo guys, hindi yan printed. Weaved yan siya. Then, para sa mga mahilig sa mga maliliit lang na mga anek-anek, meron tayo ditong mga handmade na mga earrings. So, this one is around 180 pesos. Ito naman 150 pesos. So, alam ko meron tayong mga kababayan na mahilig sa mga ganitong klaseng mga earrings. Myself, I'd love wearing simple ones. I would choose something like this. Sometimes, I'm very predictable sa mga bagay-bagay, but sometimes, I'm quite spontaneous. Okay, so meron din dito mga I Love Jensen na mga pouches. Ayan. Meron din tayo dito mga t-shirt. I Love Jensen na mga dry fit t-shirt. We also have local snacks. Merong kamote, merong banana chips. Parang masarap yung banana chips kasi masyado siyang manipis. Ayan. And, of course, hindi mawawala, no, yung mga ganito. Kuya, nakalimutan ko yung name. Anong fabric? Pinalak, yes. Fabric niya Ah, ba? yes. The Abaca fabric. Ito pala guys, must have para sa mga naghahanap ng gustong ibigay na talagang so touch of South Cotabato and Mindanao. Ayan, this one is very nice. Napaka-durable, napakaganda ng quality. Maghiwalay na lang kayo ng asawa mo, meron pa to, promise. Ganyan siya ka heavy duty. Diba no? Oh. Durable, very durable. Ay, ang cute ng paypay. Magkano naman tong ganito? 95 pesos. Ang tagal ko nang hindi nakaano ng mga Abaca products. Other than this, ano pa yung mga product ninyo na gawa sa Abaca? Mga bags. Ganda. Pwede daw ako pumasok, guys. In-invite ako ni Kuya. Baka may magalit, Kuya. Alright. So, if i-feature natin to, of course, you can watch this one again, guys. Maraming salamat nga pala sa nag-comment sa episode natin from Kuya Kim Atienza. Dami mong alam, Kuya Kim. Maraming salamat. Lahat halos kayo nakasuporta sa akin, guys. 98% of the time. And then, meron akong isang basher at hater na gustong ipalaglag ang buhay ko. Hindi niya alam doon ako nang galing, kaya hindi ako takot malaglag. Uy, in fairness, ang ganda, guys, ha? Ayan. Wow, I like this. This is really cute. Wow, ang ganda niyan. Talagang pure, ano siya, no? Yung gawa sa balat ng bamboo. And then, another one na na-appreciate ko talaga is this one. Ito, maganda din to. This is 150. This is 550 etong bag. Ito, 150. Kayamanan ni Juan is from where exactly? Yung kayamanan ni Juan, Oh. Saan siya? South Cotabato base? South Cotabato. Diyan sa Saan? Sa may Columbus Plaza Hotel. Ah. Sa Osmeña Street. Okay. So, yung shop nila, yung brand nila is Kayamanan ni Juan. Kayamanan. And mostly sa souvenir ninyo galing sa kanila or talagang ano kayo, distributor kayo? 60% ma'am or 70% local ay community yung gumagawa.
Oh, Bali, healthy really? community yung... Yes, that is giving... Yung kayamanan, ma'am, specific yun sa mga local product na ginagawa ng mga people like women's, prison. That's very good. So the cost is very, the cost is bigger than what we really think. Kasi imagine, kayamanan ni Juan pala is a local, tawag na to, local products, and then they also provide jobs for the Si local... Juan, ma'am, yun yung mga people na gumagawa, mga individuals na Yes. gumagawa. So Juan is like representing the individuals who's making the product. Ay, stop. Ang hirap mag-English. Ang galit din naman kasi ni Kuya no. But let's see more. Ano pang meron sila dito? Ayan, meron silang pangkamot sa Makakate. Para pangit pakinggan pag ako yung nagsabi. Pangkamot po ito pag Makati po yung inyong paa. Sa lahat ng Makati, paa talaga, no? So, again, they are available here. Meron din silang mga ref magnets, fridge magnets. Meron din silang mga keychain. Yeah, don't worry, guys. Thank you po for inviting me to your shop. Now, let's move around. Parang ako may-ari dito. Baka gusto mo akong kapkapan, wala akong kinuha. Ay, nagpa-kapkap. So, let's move to this side naman, guys. Ayan. Meron din dito mga, ay, ang cute ng shawl. This is so, magkano to, gang? Ang ganda nito, oh. Magkano to siya, gang? Ang ganda. This one is, handmade din? Parang handmade din siya. Philippines product? I think South Coast or somewhere lang. South Cotabato or somewhere. Ayan, oh. Ay, pashmina. LSM pashmina. Pashmina Kasi style. ma'am, parang ano lang siya, magkatuon. Same lang siya. Oo. Diba, no? Parang hindi nalalayo sa product natin. Pero ang ganda nitong blue. This is very nice. I remember a friend who loves blue. I think she will love this one. Ito din, ang ganda. In fairness, sa quality niya, ha, napakaganda, ha. Hindi siya yung mumurahin na putputin na scarf. Kasi may mga nakahawakan ako na ganito na talagang parang ang pangit ng quality. But this one, and this is woven. Hindi siya printed. I like this too. Okay. Sa 6 na to, ito ang pinakamaganda. Ito, tsaka ito. So, napadaan kayo dito, guys. Try to look at this. Ang ganda niya. Quality-wise, sobrang ganda. And then, there's another one pa sa Lubong Center. So, like I said, available dito sa aming airport. Kung nalulungkot naman kayo sa buhay and somehow gusto nyong yumakap ng isda, hindi ko alam sino ang gustong yumakap ng isda, pero malay nyo, you are there. Kasi meron tayong tinatawag ng mga tao na mahilig sa cartoon character. Meron din namang tao na mahilig sa isda. Si yellowfin tuna. Ayan. But, you know, General Santos City is the tuna capital of the Philippines. Kaya naman, kapag pumunta kayo sa mga souvenir area, you will see a lot of tuna products and also itong mga tuna-tuna natin na mga gamit. Ayan, tuna magnet, tuna keychain, tuna spoon, tuna fork. Oh, this is another good idea to give. Ayan. Yung aming ginagamit din during Tinalak Festival, no? Ganda. Natatawa ako dito. Ang cute niya. Saan ba si ate dito? Tatanong ko sana magkano yung isda. Okay. So, again, mga products. Ate, magkano yung isda? 1,800. Oh. Oh, sana malaki. Mas malaki pa. In fairness, ha, para siyang totoo. Kaya siguro may pagka-pricey din siya. 1,800 pesos. So, if you are a die-hard yellowfin tuna fan, you know where to get the souvenir. 1,800 yan, para may idea kayo. Madam, magkano na ba yung mga candy dyan ngayon? 100, 75, 85, 100, 120. Ano, may idea kayo kung magkano? Wow, crispy dilis, 150. Like that. Meron din silang mga local made products. Oh, mga last minute malong shopping.
So kung gusto niyo magbigay ng malong, meron dito 500 pesos. Kasi malong is also a good gift. For me, I love giving malongs to my foreign friends. So kasi yung malong mahirap siya hanapin, lalo na dun sa mga ibang bansa na very modern, no? And malong is very comfortable, lalo na kapag yung friend mo o yung kilala mo is kind of a traveler, light traveler. So maganda yung malong kasi pang cover, pang punas, pang tuwalya. There's a lot of use. Okay. Meron din silang mga pinasugbong saging. Ang dami. Ayan, no. Magkano na ba yung pinasugbo ngayon, gang? 75 pesos. Alright, guys. I think that's about it, no? Like I said, this is our General Santos. Thank you, gang, ha. This is our airport here in General Santos City. And wala pa siyang tao. Ayan. Wala pa masyadong tao. Bakante pa tayo. I think masyado kaming maaga. But I'm going to show you, itong sinasabi ko sa inyo na they recently added a lactation room para sa mga nanay na gusto mag-breastfeed and they want a private space. Let me see. They have the lactation room. Ayan, lactation room. And we have a play area for the children. I love this one so much. Hindi ko lang alam kung gaano ka-open to for the kids. Let me see. Play, ano ba to? Free? Okay, free naman siya. The play area is for age 2 to 6. And they must be accompanied by their parents. Importante to kasi nababagot yung mga bata kapag ka mga flight. So anyway guys, yeah. Now I gave you a tour of our departure area. Arrival area namin, wala lang. Conveyor belt lang siya, tsaka konting upuan. Then you arrive, then you get napaka straightforward. So habang ako'y nag-iikot, nagba-vlog-vlog, yung mga kapatid ko nasaan ba? Parang kulang kami. Ayan. Ay, saan ba sila? Nandun sila. So Madam Bibi is here. Nagbibenta ng umpay-umpay. Anong ganap mo? Kamusta ang experience mo sa check-in? Smooth? So smooth. Shoutout ka muna ng outfit mo. Go. From, yes, from Madam Tenji and Bodol, guys. And then from Shein, no? And then from Madam Tenji ulit, guys, kasi spoiled brat ako. Sip-sip. And Pinasosyal then mo pa yung from spoiled. Shopee. Ganda ng bag mo. Parang hindi free sa sigarilyo. Kung hindi ito free sa sigarilyo. Akit kasi sabi niya mukhang free daw sa Yossi. Bakit, babe? Yawa. Sabi niya, sis, ano naman yung bag mo? Sis, parang free sa sigarilyo na naga-deliver. Ang ganda naman. Russian version. Diba? Wala yung Masyang brand. version. Kasi, Cute lagi yung mga phone case. Parang same tayo ng Yes. pastel colors. I know, right? Tita era na ba? Tita Era. Okay, check natin yung iba natin kasamahan dito. What are they doing? What makes you busy while waiting for your flight? Dito tayo. Uy, nasan si Madam? Nasan si Madam Tengiv? Dito si Tita Arlene. Tama na muna maghanap buhay. It's time to chill. Si Madam. Palitan din mamaya sa Thailand. Medyas. Ay, hindi. Gloves ito. Ay, nag-unboxing pala siya. Oh, yung hindi ka naka-impake ba? Ay, hindi ka Nag-vlog rin. Kasi puro trial and error. Ah, So, 2 shades. Ayan, balik natin sila. Ngayon, hindi ko na, medyo magulo na ulit ang pagbalik natin. sa mga hindi nakakaalam, Madam Sheena's favorite color ay ube. Purple. And ang heat tech natin, ready na talaga ito mamaya para pagpalit na lang tayo sa CR. Ba, kala mo sino ang... Okay. And yung pantulog Ang ano, palit heat- natin. Suksok na kaya lang. Ang cute ng boots mo, girl. Wala mapadala yan, Cute, ha? Balikan natin itong clip. So, yun lang yung naman niya. Ay, meron pa pala. Cute lagi ang backpack mo, ma-open sa front. Pang-travel talaga siya na backpack. And ang laman nito ay meron tayong 360 camera dito na sana magamit ko. And ang aking pangmalakasang nasal spray para sa allergy. Yan, kompleto. Okay, so lahat dito ay essentials na. Pero sa amin kasi magkakapatid talaga, si Madam Sheena ang pack freak. She's the pack freak. Yung talagang halos lahat kompleto sa kanya. And then ako naman, wala lang, tamang hirap. Tamang hirap. Hindi talaga ako, guys, hindi talaga ako, tawag nito, super duper na ma-organize. Ma-organize lang ako. Pinipilit ko maging organized kasi nga, nanay ako, pero hindi ako ganon guys, no, ka-perfect. Makalat din ako, maano din ako. Dami din tayong mga flaws and imperfections. Okay lang yung ganyan. Ay, kung hindi niyo ako magustuhan, okay lang. Wala, magod tayo pugsanay, guys, no? Bahala na kayo sa dami ng problema ko sa buhay. Isipin ko pa ba kung gusto niyo ako, hindi? Bahala na yan.
But anyway, I'm looking for Madam Ten Gifts and Boss Jerry. Siguro nagkape sila below the ano, below the ground, below the ground nagkape. Si Boss Jean and si Ashley, ayan, nagchichika-chika. Sila kasi yung close, yan yung guys. Actually, itong si Ashley. Actually, ilang beses ko nang ginamit yun ah. Sa lahat sa aming magkakapatid, si Boss Jean yung napaka-close sa lahat ng mga bata, sa lahat ng mga pamangkin. Siya yung hinahanap. They're almost obsessed kay Boss Jean kasi si Boss Jean talaga kahit walang pera, ginapagustuhan niya yung mga anak namin guys, ginaspoiled niya. And siya yung madali siyang lapitan ng mga bata. Kami kasi very very madrasta, maldita, suplada na tita. Ganun ang datingan namin. Para kaming mga nanay sa mga pamangkin namin. Kaya hindi kami masyadong close ng mga bata. Pero pag si Boss Jean talaga, siya yung pinakamalapit. And then si Madam Sheena yung next. Tapos ako wala na nanay ano na ako nanay material na ako. Si Madam Tets, nanay material din. Si Madam Ten Gibbs, wala yan siya guys, negosyante material talaga yan siya. And ayun, si Tito Toto nila, yung kapatid ko na nasa Cebu na nangyarahan. But it's always good. Sinasabihan ko nga yung mga kapatid ko na bahala ako yung magalit sa akin yung mga anak ko kasi ako yung nanay, wala silang choice. Pero sana hindi sila magalit sa mga tita nila, tito nila, mga kapatid ko kasi at least alam nila lagi nilang pwedeng lapitan. Just in case hindi nila feel na ako yung kausap nila. Medyo matagal-tagal pa yung flight natin guys, mga 1 oras pa siguro. But I'm going to wrap this up. Ayan, sana lahat po kayo ay okay, sana po lahat kayo ay masaya. Sana po lahat kayo nag-enjoy sa patour natin ngayong umaga na to sa aming maliit na airport. Again, sa mga nagtatanong, ako po si Princess Higa. I was also known as Tindera sa Africa. Recently, na-feature po ako ni Kuya Kim Atienza sa kanyang show na Dami Mong Alam. Kuya Kim, ha? Di ba? And kung may nagtanong sa inyo, no, na Madam, bayad po ba kayo sa papaganyan kapag fini-feature yung buhay ninyo? Guys, yung pag-feature sa amin ay napakalaking bagay. For me, ever since nagsimula akong mag-vlog, I always had one thought that I wanted to vlog to make it as an outlet of my character as a person, as an individual. I also wanted to push vlogging because I felt like I always have something to share sa public. I never thought of vlogging as makakatulong sa akin financially. I never thought of vlogging as a way para sumikat. I am fine of who I am. Sikat or hindi sikat, wala akong pakialam. To be featured on a national TV like GMA News or GMA YouTube channel with over almost 30 million subscribers is a big honor. Dili man siya pwede i-connecting gang. Dili pwede kay ano man ang ato ang flight karang sa tawag nimo ani? Separate ba? Balde ay pa ato gano. Cebu Pacific gyapon. Pwede siya oy. So paano? I-request na lang nako na. Kay dili ta si bit ato. Wala na may kwaon dito di ay. Ikaw din napakay Wala man pud noon. Nakasil naman to ko Yun sa man akong ias. Atuan ako sa pwede naman ako makagawas. Pwede na ako. Time check. Andito na tayo sa oldest city ng Pilipinas, Cebu. Bakit pa? Alam nyo pag mura yung ticket, guys, hindi madali magbiyahe. Yung ginaapas mo yung sale na ticket, waiting time nyo 10 oras bago yung sunod nyo na flight. Layover is very serious. So, mabait pa din si Lord kasi merong nagregalo sa amin ng one day stay. One day staycation dito sa Cebu sa isang condo. Malapit lang dito sa airport, mga 30 minutes kasi sabi. Si Miss Kim sa kanito? Si Ma'am Suyon. Ay, wag natin sabihin yung buong pangalan, baka mamaya maano tayo. But maraming salamat, Madam. We are on our way sa accommodation kasi yung plano namin talaga, if ever na, kasi syempre sayang din ayaw din namin, budget naman kami, ayaw naman namin na
magstay tapos hindi naman kami matulog doon. Sabi namin, initial plan, matulog lang kami sa higa-higa lang kami doon sa airport, sa loob, hanap-hanap lang kaming tambayan. Kanya-kanya kami. Si Madam Ten Gibbs, si Boss Jerry, tsaka si Ashley. Doon sila sa may Jollibee. Tapos kami, dito lang. Tamang sa gilid. Palipas. Pag napapalipas sa oras. Pero ang tagal kasi ng 10 hours. So anyway, may nag-invite sa akin ng condo. Unfortunately, ay yung condo na yun, hindi pa siya ready. Pero talagang tinuloy yung invitation. So maraming salamat po. Another blessing. Alam nyo guys, no? Maganda din yung buhay ko as Princess Giga. Kaya hindi talaga ako ma-homeless ba? Saan ako magpunta? Meron talagang magkup-kup sa akin. Okay, mag-alala na hindi man ako maghilabot ng mga gamit nyo guys. Kung may gamit kayo dyan. Hindi man tayo ganyan na tao. But it's nice feeling knowing that people are welcoming you to their, you know, to their house, to their rooms, to their haven. Kasi nung pumunta ako ng UK, in-invite din ako mag-sleepover. Wala akong nagasto sa hotel nun guys. Kay halos din no, na in-invite ako ng mga Pilipino na nanonood ng videos natin. So maraming salamat. Again, Cebu is a home for Madam Ten Gibbs and Boss Jerry. Kasi si Boss Jerry ay Cebuano, full-blooded. So this is not strange for them. Sa amin, not very familiar. Kasi hindi naman ako talaga, actually napuntahan ko lang yung Cebu ngayong taon lang at saka last year. Ang daming places dito sa Philippines na hindi ko pa napuntahan talaga. So, last year, was it last year? Nabisita namin yung Baguio. Maraming salamat kay Tita Jackie na nag-sponsor ng aming Baguio. Napuntahan ko ang Zamboanga at ang ating Zamboanga at Sulu. Ginawa ko yan nung buntis ako kay Mayumi, no? Saan pa ba? Cebu, I've been to Cebu. Sama-sama kay Madam Ten Gibbs. Pero, I guess, yan pa lang yung napuntahan kong lugar dito sa Pilipinas. Yung talagang na-enjoy ko talaga siya ng bongga. So, ang pupuntahan natin is 30 minutes around the airport, away from the airport. Magstay kami doon ng 10 hours kasi yung flight namin is going to be 2 o'clock ng umaga. So, habang nagpapahinga kami dito sa accommodation na ini-sponsor, ako nag-i-edit mo ng video. Building 202. Building 202. Gisend ko na sa group, Ay, sorry. Paki. 202. Nana sa group. Dahil lang. 801. 202. 202, 801. 202 and then unit number 801. Unit number 801. 202 daw, building 202. Tapos unit 801. Unit 801. Okay. So si Boss Jean guys, nasa front seat. Kasama ko ngayon dito si Ma'am Arlene at saka si Ma'am Sheena. Hello. And ang first timer ngayon sa pupuntahan natin, the land of the rising sun. First time ni Madam Sheena, first time ni Madam Arlene, first time ni Boss Jean, and first time ko din. And I always wanted my first time to be with my siblings. So, alhamdulillah, sabay-sabay kaming nangutang to make this happen. Wag na kayong magreklamo, mag-enjoy na kayo ngayon. Harapin niyo yung utang pagkatapos ng trip na to. Ayan. Alalahanin nyo, wala tayong credit cards. Salamat sa mga sisi. Salamat sa mga nagpagamit ng credit cards dyan. Kung walang credit cards, hindi kami makakapag-travel. So ngayon ko palang tinawagan si Chico at si Calvi. Hindi ako nagpaalam guys. For how many times na umaalis ako ng ganito, lagi ako nagpapaalam. Pero I changed my approach. Kasi napansin ko pag nagpaalam ako sa kanila guys, bigla silang nagasakit-sakit. Ambot, ani ako mga anak guys. Uy nga, grabe man sila masyado pag malaman nila na mag-alis ako, may lagnat dito, lagnat doon, may nosebleed dito, nosebleed doon. So, hindi talaga ako pwede mag-alis na okay kayo. So this time, nagsibat ako guys, hindi ako nagpaalam sa kanila. Tumawag ako ngayon lang talaga on video call. And then sabi ni Chico, saan ka ma? Kaya alas 4, nagbangon. Ako ma, hindi kita nakita. Sobra pa talaga Chico. Sabi ko, kasama ko si Mami Shinshin, magtrabaho lang kami, balik lang kami pagkatapos. Ginagawa kong palusot ng mga kapatid ko. Kaya pag kapatid ko yung kasama ko, hindi man sila nagtatanong-tanong. Alam nila Mami Shinshin, Mami Wiwi, alam nila, Boss Jean. Ganun. So, binila ko na lang sila ng suhol. Nag-request sila ng set ng Crayola. So, yun na yung binili ko sa kanila.
Alright, I'll update you guys pag nasa condo na tayo. Let's go. Sige, kumain lang kayo na parang wala kayo. Parang wala kayo. Parang dito lang yung final destination ninyo. Sa Cebu. Okay. Hi guys! Finally, we are here na sa ating accommodation. Saglit lang na accommodation. Dito sa Cebu. And tamang-tama kasi it's already lunchtime. At si Madam Ten gives maraming contact dito ng mga saang-saang. So, ano ba yung saang? Saang is 5 fingers. Ay, 5 fingers ba yun? Parang iba yung 5 fingers. Sorry guys. Pero parang tinawag nilang ganun no? Saang. Kasi ito yung ganitong klase. Kasi ito sikat na sikat dito sa Cebu. Si Madam Ten Gives, every time pumupunta dito, talagang nagpapadeliver siya kahit saan siya dito sa Cebu. So, ito yung pananghalian. Since mamaya pa naman yung flight namin, alas 2 ng umaga, dito muna kami tatambay. And as you can see, nakahilera yung aming bagahe, merong kusina. Wala pa siyang lasa. Hindi ko alam bakit gusto ng mga kapatid ko. Wala siyang lasa. Ayan. Dapat meron siyang suka. Bawas na karon kay wala gyud tindahan niya pa diri. Atay mga snacks. Dili babong ba? Rice na mapra. Eternity later. Parang matagal. Parang matagal pa ito matapos. Matagal pa daw matapos ang mga diba? Magkano ba ang saang? Per peraso? 23 isa. 23 pesos yung isa. So, ilan din in-order mo? 100? What? 100 in-order niya, guys. 2,300 pesos. Bakit pag pumupunta ka ng Cebu, laging nag-order ka ng saang? Talaga yung delicacy dito, guys. Wala kasi yan doon sa Mindanao. Mindanao? Sa Jansan. Ay, mahirap. Pero sa Surigao, meron yan siya. Kaya malayo mo sa atin. Kaya nagabili kami dito, guys. Pampaofog. Pampa-craving satisfied. Ano? Ganyan man ang definition ni Madam Good originally. Yeah. O, hindi kompleto ang Cebu trip kapag walang puso. So, Simple lang yung puso, ga. yung pares ng puso ay, ang pares ng saang natin, puso. Again, hindi po ako big fan ng saang, pero mga kapatid ko, sobrang mahilig sa saang. It's not something, hindi ako mahilig talaga sa mga ganun, mga shell food. Seafood, okay, mga isda, ganun. Pero yung mga crabs, saang. Lambay. Pero in fairness, itong kanin na puso, yung ganito, nasasarapan ako, pero hindi masyadong lasado yung kanyang dahon. Pag dahon ng saging kasi, iba naman, no? Iba din yung dahon ng niyog.